sobrang na-busy tayo sa brigada na kasi. Yan, no? At saka, yun nga, para lang dito, kaya na-busy tayo. Kaya naman, medyo late tayo nag-vlog ngayon. At na-busy tayo, at yun, naubusan tayo ng feeds. Yan, 4:49 na, hindi na tayo makapunta sa aggregate natin. Kaya, napabili na lang ako dito sa dalawang mga pogi natin ng ating feeds. Yan, gamit natin ngayon, Integra 4. Yan, Integra 4000. Sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng lugar may Gallimax 21 tsaka B-Pro 4000. Kaya dito ako sa Integra 4000 ngayon. Yan. Kapag no choice ako, Integra 4000. Pero mas the best sa Gallimax 21 tsaka B-Pro 4000. Kaso nga lang dito sa baryo namin, sa barangay, wala po. Yan, kakamustahin po natin yung market nitong mga native chickens natin. Yan. So, dito sa akin, may dalawang klase ako ng native, which is yung upgraded native chicken. Gamit ko yung ating Shamo Giant na si Orochimaru. Yan yung buntot niya, nakalbo. Dahil palagi nakikipag-away. Ito yung mga babae niya, huluan ng Bisaya. Not pure native. So, upgraded native chicken, Shamo native tawag ko dito. Yan. Ito yung itlog nila ngayong hapon. Dito lang po sila ng itlog. Yan. At saka yung pure native natin, ang mga darag. Yan, meron tayong mga darag dito. Ito. So, meron akong darag dito na for consumption lang natin to. Darag ang lalaki. Yan. At huluan ng Bisaya yung mga babae. Ito yung mga babae natin dito na huluan ng Bisaya. Sobrang gaganda niyan. Darag yung lalaki. Kasi yung mga babae niya, yan, mga babae niya, naglilimlim. Open po yung gate natin, nakakapasok. At nakakalabas yung mga, natin, mga manok. Yan, apat naman sa mga aso, wala na mga aso dito. Yan, no? So, open lang yun ngayon dahil nga napalabas tayo ng mga body natin. Yan. Ito yung mga dalag natin na nagmi-mate na rin. Yan, minimate nila yung mga babae nating mga darag. Merong 3 darag dito. Yung isa naglimlim. Dalawa na sila naglimlim. Yung isa doon sa taas, oh. Yan, doon siya naglimlim. Doon yung mga itlog niya. Yung ayaw ko lang dito sa darag, yan, ay dito sila, sa mga matataas sila na banda, nag-iitlog. Yan. Medyo pangit kasi yung panahon, kaya hindi maganda yung lightning natin. Meron naman dito, yung naglimlim natin na isang darag. Yan, meron din naman dito na nangingitlog pa lang. Ito. Yan, sila yung mga darag natin dito. About sa market nila, no? Yan. About kasi sa market ng mga darag natin, at saka mga native chickens, sa Shamo native, malakas yung benta ko dito. Yan, based sa experience ko. Kasi nga napakaganda naman ng ating lalaki. Yan. Yung mga buyers natin, mas gusto nila yung malalaking manok, no? Kung ikukumpara mo sa darag. Ang darag po medyo maliit, medyo mahirap siyang lumaki. Yan. The best sa karne ang darag. Kaya marami ding mga gustong tumikim ng darag chickens. Pero kung ibebenta mo siya, no? Lang per kilo, like dito sa lugar namin, ibebenta mo siya ng kuha dito sa mga komprador, no, ay 230 pesos to 280 pesos per kilo. Mahal ang bili natin sa darag. Tapos kung halimbawa ibebenta mo siya, yan, parang palugi, kumbaga. Yan. Kasi yung presyo ng darag sobrang mahal, no? Yung mga month old nila 200 pesos to 300 pesos. Sa ibang mga breeders. Yan, month old. Dito sa lugar namin, ewan ko lang sa iba. Matagal siyang lumaki. 4 months to 6 months yung harvesting. Tapos, titimbang pa lang siya ng mga 1 kilo mahigit. Yan. Pero nakadepende sa pakain. 3 months siguro, 1 kilo, medyo mahirap. Yan. Masasabi ko, the best for upgrade, mag-upgrade ka. Yan, Shamo Giant, yung rooster natin, katulad dito kay Orochimaru. Yan. Pero kapag darag, wala, para saan for consumption lang siya. Kung mabilisan na supply. Pero kung yung mga gusto nyong providean ay gusto ng mga native chickens na pure, hindi ko masasuggest yung darag. Yan, no? Suggest ko siya para sa mga gusto magkonsumo lang, pambaon ng
mga estudyante nila, no? Yan, sa mga partners nyo na nagtatrabaho, yan, for consumption, pwede yung mga itlog nila. Masarap yung itlog ng darag. The best ang darag sa karne. Yan. Yun nga lang, problema, tignan nyo, yan kung titimbangin ko yan, sobrang 1 kilo lang yan. Yan. Edad nito siguro nasa mga 5 months to 6 months na. Yan. Hindi ko na matrace. Pero sobrang ganda. No? Kasi nga, yung mga ninuno niyan ay mga ihalas na manok. No? Hindi katulad dito mga ganitong klaseng manok. Yan. Sobrang lalaki. Yan. Ito, siguro almost 2 kilos lang. Yan. Estimated na edad nito, no, mga 1-year-old na. Kung i-upgrade mo ang native chicken sa mga ganitong klaseng manok, Black Austalorp, yan, Rhode Island Red, yan, panalo ka. Yan. Kaso nga lang, dun mo siya ibenta sa mga hindi masisela na buyer. Yung mga buyer na okay lang sa kanila kumain ng upgraded native chicken. Masarap din naman yung karne ng upgraded native chicken. Yan. Para sa akin, natutulungan natin yung, halimbawa, ako, consumer ako, natutulungan natin yung mga farmers na makabenta ng may kita. Yan. No? May kita, yun, no? Yung darag natin, gustong i-mate yung huluan ng Bisaya, pero ayaw ni Orochimaru na Shamu Giant natin. So, nag-mate na po yan siya. Ganyang edad. 5 months, 4 months, no? Basta 4 to 6 months, nagsisimula na mag-breed yung mga manok natin. No? Nakadepende din po yan sa pagkain. Magandang pagkain, mas mabilis siyang mag-mature, mas mabilis siyang mag-lay ng eggs. Yan. Pero, start lang yan, 4 months mahigit, no? Hanggang 6 months old. Yan po yung starting ng mga manok sa pangingitlog. Yan. Mas maliit na breeds, mas mabilis siyang mag-mature katulad ng darag tsaka bantams. Based on my observations. Kasi may bantam din po tayo dati. Nakikita niyo sa mga vlog natin. Yan, kapag in-upgrade nyo sa Black Austalorp or sa Rhode Island Red, yan, yung F1 nila, F1 ng Rhode Island Red or Black Austalorp, yung F1 nila na anak ng native, yan, maganda yung resulta. Mas mabilis siyang ma-harvest. Yan. Pero kapag darag, tapos Rhode Island Red, saktuhan lang. Yan. Kapag huluwanon, darag, yan, yun muna yung unang yung i-cross. Tapos yung anak ng huluwanon tsaka darag, i-cross nyo na sa Rhode Island Red or Black Austalorp. No? Yan. So kapag ganon, mas maganda yung resulta. Kasi kapag direktang darag ka to Rhode Island Red, medyo maliit pa yung anak niya. Black Austalorp to darag, medyo maliit din. Mas magandang gawin, ang Rhode Island Red tsaka or Black Austalorp mo, i-cross mo muna sa, yung yung darag natin, i-cross mo muna dito sa, dito, itong darag na lalaki, i-cross mo siya dyan sa mga huluan ng Bisaya. Yan. Yung anak niya, i-upgrade mo gamit ang Rhode Island Red or Black Austalorp. No? Ikaw na bahala kung saan mo mas gusto. Masarap din ang karne ng Rhode Island Red tsaka Black Austalorp. No? Pero yung karne ng darag tsaka Bisaya, yan, napakasarap nun. Yan. Kasi kapag in-upgrade mo siya dito, masarap pa rin. Mas lumambot yung karne. Yan, sa mga buyers naman, no, masasabi ko lang, tanggapin natin yung mga nagpa-farm ng upgraded native chicken. No? Masarap din po yung karne na yun. Masarap at mas malambot. Yan. Kapag native chicken, masarap din naman, medyo lumalaban lang yung kanyang karne. Medyo may pagkakunat kapag hindi natin nalaga ng mabuti. Yan. Kasi nga, kapag purong darag, purong native chicken talaga, matagal pong ma-harvest. No? Yung mga farmers, or mga breeders, malaki yung chance na baka malugi din sila. And kapag nalugi yung mga farmers natin, yun yung time na wala na magiging farmer, no? Wala na magiging growers, wala na magiging breeders. Yan, na para sa mga restaurant. So, para sa akin, malaking tulong kapag tinulungan din po natin, no? Sa mga restaurant dyan, mga consumers, tulungan din natin yung mga nag-upgrade ng mga native chickens. Yan. Kasi nga doon sila kikita. Yan. Alam naman natin yung itsura ng pure na mga Rhode Island Red. Ganito yung itsura. Yan. Medyo madilim kasi dito sa lugar namin ngayon. Yan. And alam din natin yung itsura ng pure na native. Yan. At
yung ating upgraded native chicken. Yan. Sa itsura, wala namang masyadong masyadong diferensya, no? Hindi naman masyadong sobrang halata. Yan. Yung upgraded native chicken sa mga native chickens. Yan, may pagka lumaki lang ng konti yung native chicken nila. Yan. At least mabilis nilang ma-out, no? Para sa mga buyers nila. Yan, at kikita din po yung ating mga farmers. Kapag kumita yung mga farmers natin, gaganayan mag-breed, dadamihan nila, no? Marami tayong supply ng pagkain natin, no? Na maibibigay natin sa mga customers natin. So, ganun po yung gusto kong iparating, no? Kasi nga, yung iba talagang mga restaurant, sobrang stricto na. Yan. So, kapag gusto nyo ng purong native chicken, ng yung mga ihalas, yan, doon na lang kayo maghuli sa bukid. Yeah, joke lang, no? Yun lang po, magtulungan po tayong mga, mga restaurant, no? Magtulungan tayo, tulungan natin yung mga farmers. Kasi, yung mga farmers talaga, dugot pawis yan, para magpalaki ng manok, para may, mabenta sa inyo, at maibenta din ninyo, yung mga karne nila, sa mga customers nyo, or sa mga restaurants nyo. Yan, no? Kasi hindi din po biro magpakain. Okay lang din sa lugar namin kasi nga for maintenance feeds namin, yan grower feeds namin, mura kami dito. Yan sa lugar namin, sa mismong agribet ko. So sa mga malalapit dito, may dalawa tayong agribet sa Purok San Agustin, Barangay Poblacion, at sa ilang block 1, no, ilang street block 1, Barangay Poblacion din. So dalawang agribet sa isang barangay lang dito sa Pulo Mulok sa Cotabato. Yan. Doon lang po kayo pumunta para maka-avail kayo ng murang feeds natin. Yan, sana makatulong yung video na to. At malakas pa rin yung market ng native chicken. Yun nga lang, stricto lang yung mga buyers. Yan. Kaya yun yung masasabi ko sa buyers natin. Magtulungan lang, no? Kasi nga, give and take naman. No? Kikita yung farmer, kikita din po kayo sa inyong customers. Yan, di naman kayo mo mapapaya sa lasa ng upgraded native chicken. Masarap pa rin at mas lumambot yung karne.